Yo, good morning mga Katongs TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang panibagong araw na naman. So, ito nga po medyo tatawa na lang tayo mga Katongs. Ikon mo muna, Mika. Andali, magano lang ako. So, paanda rin namin yung yung electric motor dito sa kabila kaya hiniram ko. Tapos yung Robin yan umaandar din kasi kailangan na naman tayo magpatubig. So nakalibre naman tayo ng ilang araw sa pagkaulan. So ito mga Katongs, may papakita ko sa inyo. Talagang grabe presyo ng gulay ngayon, baksak. Ito kasi yung nag-a-update ng presyo dun sa sangitan kung magkano yung mga gulay dun Sabi ko nga ang presyo dun sa sangitan mababa lang ng 5 piso hanggang 10 piso pagdating sa puno. Kasi yung katulad ko may mga tanim pag dinala doon kukunin ng mga may pwesto ron. Then syempre may mga pwesto ron magpapatong pa sila ng 5 piso or hanggang 10 piso. So ito, pakita ko po sa inyo kung magkano kalakaran ng gulay doon. Ang mga yung lang natin yung tanim, yung siling, panigang at saka yung talong. Okay, yung pani ito hindi mapigil eh. Magkano ito sili mo magaganda? Asking po 20, tawad ay kihuli. Anong variety ito? Ito, 207. Yung natin, yung talong natin. Ano yung talong yan? Yung talong po natin, 23, 20. Anong talong yan? Mucho. Mucho? 23. Napakamura, no? So ibig sabihin yung sili baksak at saka yung talong 23.20. So 15 na lang sa puno yan. Talagang ganun, dumadaan talaga yan. Sabi nga pagka talong ang tanim mo, kailangan alagaan mo kahit na mababa kasi mahaba ang buhay niyan, pati sili. So kumbaga dadaan tayo sa presyo na mababa, kaya lang hindi natin alam kung hanggang kailan, pero matitikman din natin yung kamahalan yan. So tiyaga-tiyaga lang, talagang ganun. Hilahin niya na. Ha? Hindi, yung nakakapin yung matang hilahin mo makita dito. Para pwede natin sa talong. Kaya na dumaan, tawagin si Wally, puno na yung kanya. Okay mga katongs, napaandar ko na yung electric motor dito.
Lakas. Okay mga katong, sa tayo na nga po ano, bali dito muna namin tinutok yung pinandar namin electric motor sa kabila. Dito kasi sa kabilang side na ito may talong. Ayan po, kung napapansin nyo, ito yung kabila, ito yung hati. Ito, nalilinis na ho namin yung nagdadamo. Ayan po yung ginagawa nila, ginadamuan nila yung puno ng talong. Then kami ginagrass cutter yung gitna. So isang nagka-grass cutter po, then ako inaangat ko po yung mga sanga na may bunga para hindi tamaan ng grass cutter. So yan ang ginagawa namin na 2 araw na. So dito namin muna tinutok yung hose, yung patubig na galing kay Kuya Mar. Tingnan nyo, napakalakas compare po sa ginawa sa Robin. So ayan, pinagtutulungan ng 2 patubig tong kabilang side ng talong na ito para sa ganun mayari ito. So konti na lang yung grass cutter namin sa gawin doon, tapos na itong bungad. Ha? Ayan to, yariin nyo na yun. Ah, nag-grass cutter na? Hindi pa. Doon Di ba na kung bata, nagtagpos? Hindi na tagpos? nakaisang tudling lang. Hindi naman lumulusong eh. Ito ko na yun yan, dami-dami. So ayan yung 2 nagdadamo. Ayan. So ito yung nanggagaling sa Robin. Talagang humihina oh. Wala na. Mahirap usahan talaga to, kailangan magawa ng paraan. Hirap yung ganito mga katongs. Kaya nga yun, in-extra ko nga uli yung patubig ni Kuya Mar para sa ganun hindi tayo mabitin sa tubig. Palagay ko mga katongs, kailangan sondahin yan. So okay po mga katong, sa tayan kanya-kanya kami ng gawain dito sa Tumana ano, sa talong. Bali kumo 2 ho ang umaandar na patubig natin. Ayan, nagtigisa po si Walid si Bato. Bali si Bato nagtigisa sila ng patubig. So nagtutulungan sila. Then ayan, pinapatubigan, then sabay ng budbud ng pataba. So ganyan lang naman no, ano. Kumo ito malinis na. Yan. Patubigan mo yung kabiyak anak. Tapos yan, sa kabila si Wadi. Ito yung talong natin. Tignan mo kaganda ko pagka nalinisan. So nililinisan nga po namin lahat para sa ganun pagkayari yung patubigan yan, patutubuin ko lang ng bagay damo at sisingawan ko po. Pasisingawan ko ng bobombahin natin ng basta. So yun nga yung sile, binobomba ko na ngayon. Pagka kasi nabomba na natin ang pandamo yan, madalang na lang yung tutubo ng damo niya sa ilalim kasi silong na siya. Saan ka na?
So yung mga katong, ito nga po pala no, may binebentang kambing dito. So maganda mga katong, bali kwan nga po ito, mga dumalaga, tapos may lahing triplets. So ito yung kwan, kagandahan nito, buntis na yan. Mga ganyan po kalalaki, mga dumalaga, basal. Dumalaga po yan, buntis na. So binebenta po yung tatlo ng 12K. Ayan, inaalok nga po sa akin yan, dumalaga, bali buntis na. Inaalok sa akin ng 4K isa, bali tatlo po ito. May lahing kwan po ito, triplets. So puro dumalaga, basal, 4,000 isa. So yung tatlo 12K. Yan, diyan po yan sa may bahay na yun. Isa na lang, last na yan. Kalakas ng tubig ni Kamaro, nakain ng tubig ka agad ano. Tala yung diesel eh. So ayan mga katongs, kinapos na tayo ng oras. Alas 6 na nga po ng hapon. Ayan. So dalawa na lang kasi hindi ako mapag-vlog kanina dito, gawa ng may kabilaan. May mga nagsa-sound, may mga speaker na tumutugtog yan sa bahayan, then dito sa kabilang bahay. Pero ayan, pakita ko po sa inyo yung nag-grass cutter ko. So ito na lang dalawang butas nito, tapos yung dulo okay na yan. So ayan, makita nyo, nilinis ko na rin yung sangka. At pagkayari bukas pumitas, pipitas pala kami bukas. Then sa makalawa na siguro namin sisimulan naman yung kabila. Pero bukas ito, yayariin ko to pagkayari namin pumitas, kasi hanggang alas 2 lang naman kami pipitas. At may buyer tayo na biyahero. So yun nga po, ano, kanina yung pinakita ko sa inyong video kay Mr. Dan TV ng Sangitan, Mr. Palengke sa Cabanatuan po yun, ano, Sangitan. Yun po ang pinakabaksakan sa lalawigan ng Nueva Ecija ng gulay. Lahat, hindi naman lahat, yung mga may tumana doon lahat, doon ang dinadala yung mga gulay na tanim. Kamukha ko, pwede akong magdala doon. Kunwari ang presyo ng talong doon is 25, siguro 20 na kukunin ng mga tindera doon. Siyempre may patong sila doon, ano. Then ayun, yung pinakita ko sa inyo kahapon yun, pero ngayon nagkukuhan kasi yun nag-update si Mr. Palengke tuwing alas 2 ng hapon. So may upload siya ngayon, papakita ko po sa inyo kung magkano ngayon ang sili. Talagang bumaksak na po. Palang araw dito sa ating Cabanatuan. Arado po ang mga gulay bagay. Ano? Gusto mo siya? Yung ano, yung So ayan po. renta, bumaba din. Yan. Ito ang palayaran ba? Tamis isa? So ayan po, papakita ko po sa inyo. Bundle sa Taiwan. Taiwan naman 70, 700. Ayaw na siya umangat, ano? Matumal eh. Matumal. Itong okra. Okra, 30. Bumaba din. Pero magandang okra. Ayun ang kasanapan eh. Yung 15. Siling panigang, 15. Napakamura. Anong ano yun? Anong sitaw yun? Baksak po ang sili. Baka 10 piso na lang sa puno.
domino, talong na. So ito yung talong naman, pakita ko po sa inyo. Walang palit-pit. Ito yata ngayon, wala ng 20. 13. Ito nga na itong domino. Sa ganyan po, meron pong 15, 17 dito sa Morado. Marami po, 20. 20. Ano yung upo mo, balag? Yapang lang po yan, 5 piso, 4. Pinamimigay na lang yun. Itong talong, ano ito? Magka-propelica. 20 lang po. 20. Ang baba yata, ano? Ay, yung kabatin natin, baka bumaba din. 20 ibig sabihin sa puno yan, 15 na lang yan. Pati yung sile, 15 sa puno niyan, 10 na lang. So okay lang naman yan, total kwan naman. Kumbaga nagkuha na ng bunga yung ating talong. So ayan, nililinis nga po namin. Sigurado bukas pag pitas nito konti lang maka-harvest. Kasi ayan, ginagrass cutter ko nga po yung ilalim, ano. Kumbaga may wala naman akong ganong tinatamaan kasi pinaangat ko kay bato yung mga bunga sa ilalim. Mukha po niyan, kunyari may bunga, iangat po ni bato yan sa ilalim ay sa taas para hindi ko tinatamaan. So yung siling Taiwan ang medyo maganda-ganda pa, 70, kaya lang nakapos sa tubig yung tanim natin dito. Tulad nga po ngayon, nakita nyo po yung bagong tayong dipol dito, wala rin. Tapos yung kay Kuya Mar, ayun, yun ang inaasahan ko na lang ngayon. Kaya lang namamatay din, 3 beses nang namatay. So binubuhay lang namin. Kasi ito naman pagka namatay, matagal bago uli mamatay. Itong electric namin dito, minuto ata namamatay. Tapos ayun, ala yung robin din natin at hiniram ni kay Alex doon sa Kalamansian dahil nagpatayo din ng deep well. Kailangan ng robin na humitit muna, hindi kuhanin pala muna ng robin. Kaya yung robin natin dito na ginagamit kanina kinuha. Kaya yung isang tubig na lang ang yung pinapatubig natin dito, yung kay Kuya Mar. So bukas naman mag-harvest kami. At kahit paano at least pambili ng gamot makakuha sa mura ng talong. Grabe presyo, no?